daming umatin ngayong taon Sorry po sa istorbo. Professor Liu. Hello po. Ano yun? Hello, sir. Doktor po ako sa Angkang Hospital. Idol ko po kayo mula pa nung college. Pinag-aralan ko po lahat ng publication niyo tungkol sa puso. Salamat. Anong kailangan mo? May nakita po akong case online kung saan ginawa niyo ng surgery ang isang complex lesion. Nagtanggal po kayo ng ICD. Baka matulungan niyo ang pasyenteng to, sir. Saan kang hospital ka? Opo. Dr. Chow. Ang binatang to mula sa ospital mo. Hello po, sir. Ikaw si... Excuse me, sir. Meron po ba kayong imbitasyon sa event? Gusto ko lang makausap si Professor Liu. Sir, pasensya na. Bawal pumasok dito kapag hindi po invited. Si Professor, sasampan na rin sa stage. Sige na, isang minuto lang. Sir, pasensya na po. Kailangan niyo na po lumabas. Sige po. Upo na po kayo. Sige po. Ladies and gentlemen, maligayang pagdating sa ika-21 taon ng International Congress of Cardiology. Dito lang po kayo sa labas maghintay, sir. Diretso lang. Welcome po sa lahat ng gathering Pasensya na. sa iba't ibang ospital. Bago ang lahat, pasalamatan po muna natin ang ating mga sponsor. Let's welcome Director of Cardiology, Professor Wang Yun. I-welcome din po natin ang Director ng Cardiology Department ng Yandu University, Professor Chi Shuai Guo. Huwag niyo akong titigan. Kung may tanong kayo, sabihin niyo lang ng direkta. Alam mo, sa totoo lang, kanina ka pa namin pinag-uusapan ng kaibigan ko Mamahalin ang mga gamit mo Puro pang expert level lahat yan. Pero hanggang ngayon, wala ka pang nahuhuli kahit isa. Kanina ka pa dyan. Hindi kaya undercover ka lang? Ang lalim ng imahinasyon mo Ang totoo niyan, gusto ko lang talagang namnamin ang proseso ng pangingisda. May mahuli man ako o wala, ayos lang sa akin. Aba, yun ang magandang katangian. Ganun dapat. Ang mga kabataan kasi ngayon, sobrang abala. Ba't ikaw, ang dami mong oras? Oo nga Marami akong libreng oras. Ang totoo niyan, yung trabaho ko ngayon, walang overtime, walang night shift. Tsaka halos kalahating araw lang ako magtrabaho. Kaya pwede talaga akong mangisda kahit kailan ko gusto. At hawak ko pa ang oras ko. O di ba ang saya nun? May hihilingin ka pa bang iba? Teka, may kumagat. Yan na nga ba ang sinasabi ko Hey! Sir. Tapos na ang event. Nasaan si Professor? Nakaalis na siya. Ganun? Saan siya dumaan? Sa VIP lane siya. Saan yung VIP lane na yan? Kung gusto mo siyang makita, subukan mo siyang habulin dun sa parking lot. Salamat. Excuse me po. Sorry po. Mahikiraan lang. Mahikiraan. Salamat. Excuse me po.
Bigiraan lang! Sorry. Professor Liu, Naghintay ka? Mula pa kanina? Bakit alam mong dito ako dadaan? sinundan ko po kayo mula sa loob. Ibig sabihin, talagang hinintay mo nga ako. Mula pa kaninang alauna? Ito po yung medical record na gusto ko pong ipakita. Alam ko, sir, na pagod na kayo sa event. Pasensya na po, sir. Meron akong anak na kasing edad mo. Kung katulad mo lang siya na determinado sa trabaho, makukontento na ako. Patingin yan. Salamat po. Nag-search po ako online. Ilang doktor lang daw ang kayang gumawa ng ganyang surgery. At kayo lang po ang pag-asa niya. Yung iba, hindi sila pwede? Opo. Kung kayo mag-oopera, malaki ang tsansa niyang mabuhay. Kung pinag-aralan mo mga case ko, dapat alam mo rin na naisagawa ko yon. Kasama ang isa pang doktor. Alam mo ba ang tungkol doon? Opo. Pero kayong primary surgeon. Ang pagtanggal ng surgical wire, kailangan yun ng kooperasyon. Hindi ko yun kayang gawin na mag-isa. Nasa Switzerland siya ngayon, umattend ng academic conference. Malamang, sa susunod na buwan na ang balik niya. At sa lagay ng pasyente, baka hindi na siya umabot. Gusto sana kitang tulungan. Pero pasensya na. Kung nadismaya kita. Malapit ba sa'yo ang pasyenteng yon? Sukay po namin na rider. Taga-Angkang Hospital ka, tama? Anong department? Sa ER po. Under probation pa ako. Professor, oras na po. Kailangan na po nating umalis. Alam ko. Pasensya ka na. Ayan. 18? Ay, grabe. Ang dami kong iuwing isda. Hindi ko yan mauubos lahat. Ano, gusto nyo ba? Nako, salamat na lang. Grabe, ang husay pala ng setup mong yan. Maliit na bagay. Alam nyo, nagkataon lang na busy ako dati. Tama. Kasi kung hindi, sa ganito kaliit na lugar, kaya kong ubusin lahat. Wala na matitira pa sa inyong dalawa. Sa akin na kayo bibili ng isda. Ang yabang. Pinuri ka lang, bigla ka naging mayabang. Ay, nako. Hindi ako mayabang. Maniwala kayo. Mahusay talaga ako sa ganitong libangan. Walang duda yon. Ay, wala lang akong oras dati. Matagal ko ng balak ang day off ng isang araw lang nang wala akong ibang gagawin. Tama, hihilata lang ako dito at ang balak ko, magpapahinga lang buong araw. Pero sa pananatili ko dito, parang hindi ako nalibang ng husto.
Ay, grabe. Hello, Minda. Anong balita? Hello, Dr. Lu. Nandito si Mrs. Zhang. Masakit daw ang tiyan niya. Kayo pong hinahanap niya. Huwag ka mag-alala. Pakisabi sa kanya, akong bahala. Mga 20 minutes. Darating ako dyan, okay? O, paano? Ito na ang exciting. Ano balita? Si Dr. Liang at Dr. Lin, tinanggihan ni Mrs. Zhao. Kayo talagang hinihintay. Acute cholangitis pala. Nandito na! Oo, nandito na. Okay na. Tama na. Relax ka lang dyan. Nandito na ako. Oh, ay naku, Doc. Buti nakarating ka na. Ang sakit ng tiyan ko. Nakita ko ng ultrasound. Acute cholangitis ang dahilan. Kailangan ng operasyon. Kailangan ba talaga ako maoperahan? Yung bato kasi nakaharang na sa bile duct. Kaya sumisikip ngayon ang gallbladder mo. At sumasakit. Delikado yun pag hindi natanggal. Hindi ba delikado ang operasyon? Lahat naman ng surgery may peligro, pero routine procedure lang to. Akong bahala, ha? Wala akong tiwala sa iba. Gusto ko ikaw lang. Magpapa-opera lang ako kung ikaw mismo ang gagawa ng procedure. Gusto ko Oo na, ikaw sige, lang. akong bahala. Sabihan ng pamilya. Ay, ayoko na. Hindi ko na talaga kaya. Konting tiis lang, ha? Aba, handang-handa ka na. Siyempre naman. Bakit hindi mo na lang ipaubaya sa iba? Sa surgery ako nagsimula bago lumipat sa internal medicine. Kaya naman, kaya ko tong gawin. Nagtataka lang ako eh. Hindi mo nga ginagawa ang ganitong procedure sa Angkang Hospital dahil puro junior doctors na ang gumagawa. Bakit dito ayaw mong ibang doktor? Ayos lang. Isa pa, VIP patient ang humiling. Kaya kailangan ko siyang pagbigyan. Director. Director. Okay lang. Teka, ako dapat sa room 3 ah. Mali ba ako? Tama ka, kaya lang kailangan mo munang pakinggan ang sasabihin ko. Dumating si Mr. Zhao. Nag-request ng ibang doktor. Ano? Ganun ba? Gusto niya ng doktor na may PhD, nag-aaral sa abroad, at isang department director, ganun ba? Sa Director Sunyo ng Yingkay. Kilala ko siya. Eh di sige. Napalitan ako ng isang department director. Ayos din. Karangalan yun. Sandali. Louie! Pasok. Mr. Yu. Ang agam mo. Sir, ito na yung report. Aba, kumpleto lahat Pati yung statement ng paramedics nandito na. Hanga ako at nagawa mo to lahat. Nandyan po ang lahat ng detalye mula nung simula ng treatment ni Wang Chang hanggang ngayon. Wala pong malinaw na ebidensya na konektado ang komplikasyon kay Wang Yangming. Kung meron dapat sisihin dyan, ako ang may kasalanan. Ako ang nag-perform ng debridement surgery. Naninibago ako sa'yo Hanga din ako dyan sa Wang Yangming na yan. Paano ka nakumbinsi na ako ay nakasalanan? Mr. Yu, kilala mo naman ako, di ba? Malaki tong responsibilidad. Kahit na ikaw ang makiusap sa akin, hindi ako papayag. Teka, ba't mo siya tinutulungan? Hindi ito pagtulong. Walang ingat si Wang Yangming. Mapusok. At saka hindi siya makaunawa. At may pagkamanhid. Pero meron siyang taglay na ibang katangian. Siya yung tipo ng doktor na kapag nawala sa isang ospital, malulungkot ang lahat.
Hindi pa rin pumayag. Pasensya na. Napagod ka pa sa paghanap sa 2 paramedics. Alam ko baliwala lang yun. Naisip ko lang na kapag nawala siya, malungkot na dito sa angkang. Tama. Kung hayaan natin siyang mawala ng walang ginagawa, tayong 2 ang pinaka-apektado. Tara, trabaho na tayo. Dr. Wang, Kumusta? Tumatawa ka. Nanaginip ka? oo kasi napanaginipan ko si Mama. Pinagluto ko ng fish head soup. Paborito namin kainin yun sa bahay. Napakabango. Palagi yung may kapares na piping tinapay na si Mama mismo nagbe-bake. Gutom ka? Hindi na. Bakit parang naglalaway ka? May nagtitinda ng ganun malapit dito. Ikukuha kita. Huwag na. Malansa kasi yun. Masama yun sa mga sugat. Ayos lang. Kaunti lang naman. Kainin mo kahit ano. Ba't ka nakangiti? Ganyan kasi ang mga linya. Sa mga palabas, di ba? Sige, kumain ka lang. Kainin mo lahat ng gusto mo. Kasi mamamatay na ako. Yung sakit ko, talaga bang... Tumigil ka na. Magtiwala ka. Hindi masama yun. Kumain ka lang. Okay, sige. Magtitiwala ako sa'yo, Doc. Kung kaya lang sana kitang gamutin eh. Pahinga ka lang ha. Ibibili kita ng pagkain. Dr. Hong. Maraming salamat. Bakit ka nagpapasalamat? Salamat sa bibilihin mong paborito kong pagkain. Hintay lang ha.
Wang Yangming. Ano? Kakatapos lang ng shift ko, pauwi na ako. Anong problema? Yung delivery rider kasi. Nagkakomplikasyon siya. Kamusta na pala siya? Walang malay. Kung nagkataon lang na nakarating ako sa bahay niya nang mas maaga. Kung nagawa kong ilabas sana siya ron ng mas maaga. Kung sana sapat ang kaalaman ko bilang doktor. At nagawa kong alisin ang wire ng maaga. Nakalabas na sana siya ng ospital ng ligtas. Para makasama mga magulang niya. At makain ng paborito niya. Ang gusto niya, pancake lang at fish head soup. Kahit mga doktor o alagad pa ng batas, hindi yun kontrolado. Kahit ano pang maging kalabasan, kailangan natin yung harapin. Limitado lang ang kakayahan natin. Marami tayong bagay na hindi kayang gawin. Dr. Su, Nasaan ka? Bumalik ka na. tungkol kay Wang Chang, Oo. alis na ako. Huwag mong kalimutang balitaan ako sa kalagayan niya, ah! Anong oras siya nawala? Ngayon lang. Nahirapan ba siya? Hindi naman. Nilabas lang siya bigla at dinala sa operating room. Talaga? Kung ganang buhay siya? Oo. Dr. Su, ano nangyayari? Dr. Chow, simulan na natin. Sige. Professor Liu? Di ba sabi niyo, hindi niyo kayang gawin ng mag-isa ang surgery? Sa proseso ng pagtanggal sa wire, posibleng masugat ang mga ugat, ang puso at magkaroon ng massive bleeding. Sa ganong sitwasyon, kailangan ng kakayahan ng cardiothoracic expert na si Dr. Chow. Dr. Chow? Humanda ka na. Sumama ka sa amin. Ano? Humanda? Ako? Oo. Ikaw ang mag-assist sa akin.
Tingnan nyo. Buti na lang ang electrode lead na nasa right atrium. Hindi gaano dumikit sa vascular tissue. Kung ganun, pwedeng gumamit ng guide wire para alisin ng direkta. Kunin mo. Buti kang lupit nito. Mag-focus ka lang. Excuse me, makikirandam po. Baka matabig ang mga isda. Ay. Teka lang. Tabi muna. Tumabi muna kayo. Makikiran lang ako. Suwenda! Ha? Sinabi niya sa akin maghihintay siya. Nasaan siya? Dr. Su? Ah. Teka, sila ba talaga yan? Huwag ka maingay. Kung nandito lang si Dr. Yu, hindi na kita papapasukin. dito ka. Opo na. Salamat. Hindi ito madalas mangyari. Malaki ang target. Tingnan mo. Ha? Teka, yun ba yung damulag na si Wang Yangmi? Oo, siya nga yan. Sige na, maupo ka na. Ha? Siya nga yan. Ginagawa niya dyan. Ay, hindi ko alam kung bakit biglang sunerte ang lokong yan eh. Nung sisantihin siya, sinimulan niyang hanapin si Liu Binha. Tapos ngayon, ginawa siyang assistant ni Dr. Liu. Ang swerte niya talaga. Ginawang assistant? Oo. Pero si Liu Fei ang... matindi ah. Matututo siya ng malapitan. Talagang maswerte lang siya. Sa right atrium naman. Yan talagang surgery, di ba? Yan talagang doktor. Alam mo, ang totoo, gagawin ko yan kahit wala akong bayad. Pwede sana, kaso wala ka sa loob eh. Oo nga eh. Ito na ang pinakamahirap. Yung wire sa right atrium sobrang nakadikit sa subclavian vein at sa superior vena cava. Kailangan gumamit ng mechanical sheath para ilayo ang wire sa mga blood vessel at maiwasang tamaan ng mga ugat. Mechanical sheath. Teka, tingnan mo. Dapat mag-ingat. Yung mga blood vessel, biglang kumipot. Posibleng lumala. Sa tagal ko ng doktor,
ng mga komplikasyon sa ganitong bahagi nangyayari. Napag-iwalay na. Ngayong wala na ang wire, hayaan niyo muna siyang magpahinga kahit sandali. Tapos pwede na mag-implant ng bagong ICD electrodes. Pagkatapos nun, masasabi ko na ang kaibigan mo, tuluyan ang maliligtas. Salamat po. Maraming salamat po talaga, Professor. Dr. Chang, saan mo ba nakuha ang baguhan na to? May problema ba? Okay siya. Grabe, eksperto talaga siya. Ibang klase talaga. Tama po kayo, Doc. Nandito pala kayo lahat? Hindi ko kayo napansin Nag-partner si Dr. Liu at Dr. Char for surgery. Bihirang mangyari yun. Sumugod kami para makita sila. Tama. Natutuwa rin kami na makita ka rito. Nung isang araw lang sabi mo magbabakasyon ka. Akala nga namin kinalimutan mo na Ay, kami. grabe. Nagkakamali kayo. Bit-bit ko nga yung mga nahuli kong isda Personal kong hinuli para ipamigay sa inyong lahat. Kunin niyo mamaya sa office ni Dr. Su. Salamat naman at may pasalubong ka para sa amin. Siyempre. Teka, ano nga yung tawag doon? Ano? Buhay big time! At tumingo sa pinanggalingan! Nadali mo. Puro ka talaga kalokohan. Huwag mo nang asarin. Masaya kami na nakabalik kayo, Oo Doc. nga, tama. Dr. Yu! Ayun o! Hello, kumusta kayong lahat? Upo muna kayo. Sige, salamat. May pasalubong Ganun ako ba? sa inyong mga Salamat. isda. Ibang klase ang dating nyo ngayon Parang lalo kayong bumata. Ingat po, dahan-dahan. Ayos na ako. Ay, grabe. Yung operasyon kanina, napagtagumpayan nyo. Ligtas ang pasyente. Baka naman pwedeng bumalik na si Yang Ming. Na-dismiss si Wang Yangming dito dahil sa violation, hindi dahil sa pasyente. Oo nga po, pero wala naman siya nagawang matinding perwisyo dito sa ospital, di po ba? Dr. Lu, hindi ka na konektado sa Yangdu Medical University Angkang Hospital, tama? Tama po kayo, hindi na nga. Pero nandito pa rin naman ang lahat, di ba? Tama ako, di ba? Dr. Yu, alam niyo, tingin ko, tama naman po si Louie. Doktor tayo lahat at gustong magligtas. Nagkamali man si Wang Yangming, mabuti naman po ang intensyon niya. At kung tuluyan siyang mawawala rito, hindi lang ang mga pasyente ang malulungkot. Ganon din kaming lahat dito. Dr. Yu, sa personal ko pong opinion, may potential po talaga si Dr. Wang na maging mahusay na doktor. Meron siyang kakayahan. Mahusay siya talaga. Professor, kanina po, bago ko pumasok sa operating room, akala ko po talaga wala ng pasyente. Pero dahil sa tulong niyo, nakaligtas siya. Ang totoo niyan, hindi ko inasahang makakaligtas siya. Pero naisip ko, kung ang tulad mong under probation, nagmalasakit ng husto sa kanya, tungkulin ko rin na subukan.
Director Liu, Ha? pahinga ka muna. Sige. Alam nyo, Excuse me tama lang po, naman kayo eh. makikilan lang. Meron naman talagang kapalpakan si Yang Ming at dapat lang siyang parusahan. Pero kahit ganun siya, meron siyang kakayahan. Ang kabayo, sinasanay muna bago sila sakyan, di ba? Yun ba ang resulta ng training mo sa kanya? Hindi ba umalis ako dito kalagitnaan nun? Hindi pa tapos ang training niya. Umalis ka na nga. Sino nang magpapatuloy? Maraming pwedeng pumalit sa akin. Ang husay ng mga doktor dito sa Angkang Hospital. Tulad nyo, kung kayo magte-train sa kanya, Naku, marami akong ginagawa. Wala akong oras para dyan. baka si Dr. Su, pwede nyo siyang pakiusapan na gawin yun. Bakit ako? Mas kilala mo siya sa akin. Tingin mo ba papayag siya? Teka, kung ako sa'yo, pipili ako kung magpapayaman na lang ba ako o hindi. Kung babalik ka rito, matuturuan mo siya. Kaya mo ba? I-check ko po, ah. Sandali lang. Ano po Nurse, yun, sir? Patient sa bed 4. Follow up lang sa bill. Sige po, sir. Balikan ko po kayo. Naku, tuwang-tuwa talaga sila nang mabalita ka nakaligtas ka. Magsa-celebrate ka Kumusta? paglabas mo. Dr. Wang. Oh, ano to? Sige na, kunin mo na. Sige po. Maraming salamat. Kumusta na? Mahapdi ang sugat. Mahapdi pero nakangiti ka? Patunay lang yung hapdi na buhay pa siya at ligtas. Ibig sabihin, buhay ako at hindi nananaginip. Sinuwerte ka lang talaga. Sinuwerte rin ako. Dahil witness ako kung paano yung ginawa. Teka muna. Dahil buhay ka, ibig ba sabihin, hindi ko na ipapakita yung video recording mo? Ano video yun? Wala lang yun. Ay, wala namang kaso yun eh. Masabuti na rin mapanood niya. Huwag ka na mahiya. Diretso lang ang ulo. Ito na, ayan. Ako po si Wang Chang. Kung sakali man na may mangyari na hindi maganda sa akin, sana lang po pakiusap. Huwag niyong sisihin si Dr. Wang. Napakabuti niya pong tao. Katunayan, hanggang sa oras na to, naaalala ko pa yung sinabi niya habang nasa ambulansya kami. Ang sabi niya, hindi niya raw kayang umupo lang at titigan ako hanggang sa bawian ako ng buhay. Inuuna niya talaga ang pasyente kaysa sa sarili niya. Wala ba ako nakitang doktor na kasing bait niya? Mukha akong tanga, di ba? Oh, mukha nga. Paki-forward niyo sa akin yung video na yun. Oo. Pangako, isi-save ko yan. Pag na-discharge ka na, magpahinga ka lang ha. Kasama ang parents mo. Kasi kahit kumita ka ng malaki at may patayo mo sila ng bagong bahay, yung pananatili mong ligtas ang mahalaga. Tatandaan ko yan. Alagaan mo sarili mo. Bawal muna mag-exercise at magpagod ng gusto, ha? Huwag ka na muna bumalik sa pagde-deliver. Lalo na kung magbubuhat ka lagi ng mabigat. Bawal yun, ha? Alam ko, Doc. Alam ko na ang mga dapat kong gawin. Oh, bakit nandito ka pa? Di ko maintindihan. Bakit kaya dito pinasok yung sheath? Tingnan mo to. At ito. Yung degree ng adhesion ng lead sa right atrium at blood vessels ay severe, kaya dyan pinasok. Bakit hindi dito? Para mas madali ang separation. Ay,
May family emergency ako. Pwede mong saluhin shift ko. May punto ka naman. Ako na. Salamat, Dr. Liu. Sagot ko dinner next time. Nag-volunteer ka mag-overtime? Bakit ba? Sa ER kasi, normal ang palitan ng shift. Ngayon lang kita narinig na mag-volunteer. Gusto ko lang subukan para marami ako matutunan. Sige. Gastric tube bed 15! Okay, ako na. Padalos-dalos. Para siyang si Wang Yangming. Ay.